So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, Gubat 14 pa rin tayo. At ito yung battle ni Kenser at ni Ban. So marami na ako nakikita mga clips nito sa Facebook. So to be honest, hindi ko siya pinapanood kasi ayoko ma-spoil. So ayun, pag may nakikita ako mga clips, agad, scroll agad para hindi ko siya mapanood. Tapos ayun, dumating na yung time na wala na ako ibang ma-review dito sa Gubat 14. Actually meron pa yung Bisaya ata yun no? Bisaya battle. So ano na natin yon, idulo na natin yon. Pero ito, at since kalat na rin naman yung mga clips sa Facebook, panoorin na natin to, review na natin to. Hindi ko alam kung sino yung panalo dito. So ito, magandang experience din to kung ano yung magiging taste natin sa dala nila sa bawat isa. Kenser versus Ban. Ang huling battle na na-review ko kay Ban is yung laban niya kay 30 sa Motus. So yun, tignan natin kung anong klaseng battle yung magaganap. Pero feeling ko lap trip kasi may mga friends ako sa Facebook na nagsi-share na lap trip daw yung battle na to. So yun, excited at curious din ako kung anong klaseng battle to. So yeah, game. Piliin niyo mauna si Kenser. Tig 2 minuto Game. Pakinggan natin unang banat Gubat 14. Kenser. Hoy, Urbano! Hiwalay na raw kayo ng syota mo. Ang sakit niyan, walang lunas. Kawawa ka naman. Wala ka nang kasamang magtinda ng prutas. Habang nagtitinda ang yung luha, walang tigil sa kakatulo, bro. Pero kahit pinapalibutan ka pa ng maraming antioxidant, di nila kayang protektahan yung puso mo. Anong feeling na habang nakikipagdebate ka sa akin, may binabati siyang iba? Ginang ina, ang sakit, wag nang itang gipa, hilak diha, imagine na, di na imuhang utin ang iyang gisak. Yang ganyang feeling na parang sa mabuhay mauumay ka. Tamang ban ang yung pangalan ban ka na sa buhay niya. Okay. Pero kahit durog yung puso, bumabatil pa rin. Grabe palaban. Yung rounds mo, kaya mong ma-memorize. Yung kayo, hanggang memories na lang. Sinabihan mo pang di bagay maging ama si MP3. Tanginang written slide. Ikaw nga para sa ex mo, di ikaw yung Mr. Right. Ano? Kaya mong pasayahin mga depressed na tao? Talaga ba? Bakit di mo mapasaya ang sarili mo nang maghiwalay kayo ng syota mong mataba? Maghiwalay kayo ng syota mong mataba. Ano? Tangina. Kasi yung ex niya, parang movie. Palabas, palagi yung suso. Sa sobrang taba, pag nakapanti lang, parang lalaban ng sumo. Pag magpata ng balat ng ex mo, magmumukha yung adobo. Buti na lang naghiwalay kayo kasi kahit kailan di ba bagay yung baboy sa tiyonggo. Tangina, pero wag daw akong manggulo ng ganito kasi marami siyang ribat. Tangina, sa pagbabanta, mahusay ito. Pero kahit maibalik mo sa akin mga pinagsasasabi ko ngayon, di mo na siya maibabalik sa buhay mo. Tignan nyo naman yung itsura. Kamukha niya yung unggoy na bumuhat kay Simba. Kahit ikaw napapangitan sa mukha mo, totoo naman, di ba? Ni sariling refleksyon mo sa salamin, ayaw makita. Matabunan lang ang puki ng inang mukha mo nung bata ka, pinangarap mo maging ninja. Kasi tignan nyo naman yung mukha, bilog yung mukha, tapos oversize yung bibig at mata ni Lodi. Puki ng inang mukha yan, mukhang emoji. Kaya kayo naiiwan kasi yung mukha mo di flex worthy sa stories. Yung ex mo, yung pormahan mo kang magpapamanyak sa bar habang ikaw mukhang mid-40s na otits. Kaya ka down na down. Kasi pangit yung get up. Matay malato ni Parker. Madalas mag-teardrop. Masisira ka ng dahil lang sa recent mo na breakup. At dahil sa akin, mabubroken na yung undefeated record mo sa flip top. Time Urbano!
Okay. So, round 1 ni Cancer, umikot siya sa isang angulo na about dun sa ex ni Van. And siguro, sa mga nakakilala kay Van, di ko kasi alam kung totoo yung about dun sa ex-girlfriend no. Pero sa mga kakilala sa outside life, diba? Outside life, hindi sa battle rap, no. Siguro ano yun, magigets ng iba, 'di ba? Pero since hindi natin alam yung buhay ni Van outside battle rap, so I think hindi siya ganun ka absorbable sa tingin ko lang naman. So props kay Cancer. Medyo nakulangan lang ako kay Cancer sa ibang mga angulo kasi buong round 1 umikot sa sa ex-girlfriend ni Van. So I think hindi siya naging ganun ka-absorbable, although may mga malalakas na linya doon, pero I think naghahanap pa ako ng ibang angulo na panlaban kay Van, 'di ba? Kung napanood, sabi ko nga sa inyo, huling battle na napanood ko kay Van is yung battle lang ni 30. Kung mapapansin nyo, yung mga ginamit ni 30 na angulo doon kay Van, sobrang kalat, sobrang dami. So yun siguro yung hinahanap ko, no, na maraming atake kasi in fact, ang boto ko sa battle na yun is kay 30 'di ba? Kahit sa comment section, 30 daw yung battle Pero ayun, depende kasi yun sa live Malay nyo sa live mas malakas yung naging dating nung mga bara ni Van doon. So, di ko rin masisisi yung mga doon, yung mga bumoto doon. Pero going back kay Cancer dito, feeling ko kulang lang sa mga referensya, sa mga angulo, 'di ba? Kasi nagstay siya sa sa isang angle. Okay? So, yun. Pakinggan natin si Van. Hoy! Wala siyang kabit. Yung mga tira niya, hindi po totoo. Nagiwalay kami ng ex ko kasi ako yung nagloko. Gago. Tang ina neto, yung laway, pilit na pilit. Iniwalayan ko siya kasi yung mama mo gusto ko ipalit. Sugar mommy ba, no? Basin tayo, pasalubungan ko niyag bagyo. Round 1 game! Game! What's up, Kenzer? Ang pinakamagaling na battle rapper sa Visayas Division. May kilig sa... Sobrang advanced neto, parang si Fuego. Bisaya Edition. Biruin nyo, intro niya kay MP3, binigay daw sa kanya yung 2-1 para lamang matuto. Wow! Bago! Advance na advance. Bilang kaibigan, ipupush ko yan. Pababa ng hagdan. Ang sarap mong tadyakan bago saksakin para mas masaktan. Sa lakas ng tama ng patalim, parang nag-drugs lang na Lance. Oh, diba taga-Leyte ka? Taga-Leyte ka Pero walang ambag. Tapos ang yabang pa ng puki ng inang to. Bukod kay GL, yung naalala namin sa Leyte, Yolanda. Nung ang Tacloban, binagyo, walang ikaw. Si GL ang at si Yolanda, hindi kita papaboran. Pagkat GL man o Yolanda, parehas lang nagpapaulan, walang ikaw. Tarantado, ang aking galit ay sukdulan, mining apakyuhan. Sana lahat na malakas na bagyo sa Pilipinas ay mag-parking sa Tacloban. Gago. Buwal ka! Mag-parking sa Tacloban. Gago. Hanggang mawala. Uang ka? Bago na noon. Magkaiba tayo ng kakupalan. Ako, ginagamit ko lang sa laban. Nangungupal ako pangkatuwaan, habang ikaw may sinisiraan. Inggit na inggit to kay GL. Ganto yung sabi niya sa aming usapan. Hindi naman talaga magaling si GL. Marami lang silang nag-aambagan. Uy! Uy! Issue!
Pasa ni GL, yung late kung usapan ay flip top tarantado. Imbis tulungan mo, magbuhat yung tao, mas pinapabigat mo lalo. Ang kapal naman ang mukha mo. Ambag ni GL, sako-sako. Tapos mas gusto mo pansinin ng mga tao yung ambag mo na gramo-gramo. Tanga ka ba? Tanga ka, oy. Wala ka kay baho, kay tanga man ka. Pag nag-rap to, tragedy. Puro lang lies and fallacy. Alimango ka masyado. Utak-wak capacity. Nangihila pababa na para bang gravity. Yung zodiac, Cancer. Puro lang crab mentality. Nice. Gusto na siya ang hari sa Leyte. Pag-usapan ay flip top, heavy siya. Teng ina. Gusto mo maging king Brad? Leche ka, baka king crab, pwede pa. Ang layo ang agwat ng level nyo. Tapos naninira pa tong gago, walang iya. Yung sinisiraan mo, isa buhay finalist. Tapos ikaw, tinalo ng bakla. Oh, tinalo to ng MP3, umiyak. Nung lumakas yung Haymakers, nag-react. Kunwaring A-Libs din to si Wak. Nang may make peace din, nakiklap. Pero pagdating sa A-game shit, X week, repeatedly, natibag ka. Tinawag mong Becky si MP3, pero lyrically, ikaw yung sinibak niya. Naging sayo pa si Gago, alalo ni maganda. Yung senaryo, ang saguano, ikay napunit at plakda. Ni Kokado, avocado, yan ang sulit na paksa. Pagkat nilamo ng alimango at pinufood trip ng bakla, mukbang. Alam ko magdadahilan ka. Naluto lang yung battle namin ni MP. At alam ko rin, pupunahin mo yung mga linya ko at sayaw-sayaw ko doon kay 30. 3 liter ko kay Nadnad. At kanina, hiwalayan namin ng ex-girlfriend ko na crazy. Alam ko na ganda ka sa akin, pero sa predictions ko, hindi ka pa ready. Time. Okay, so written. Nakita natin na sa sulat pa lang sa pagiging agresibo, lamang na lamang si Siban doon. Actually, sa written na lang tayo tumingin 'di ba? Mas maraming angles, mas maraming references si Siban compare kay Cancer na nag-stay nga sa isang angulo sa buong round, 'di ba? So, ayun, hindi na itong battle na to, itong round 1, battle of round 1s, I think hindi na para i-explore pa natin or hindi na para mas i-explain pa natin kasi kitang-kita doon na sa angulo pa lang mas marami. So, it means mas maraming tumatama. Mas maraming tumatama na mga punchlines si Ban para kay Cancer. And then si Cancer naman medyo na bipitin ako dun sa mga pinakita niyang mga angles, no? Kasi isa nga lang siya umikot. So, yun, naging malayo yung agwat nun in terms of writtens kasi diamak na mas marami, mas sunod-sunod yung atake ni Ban dito. So, bigyan natin ng 9-7 in favor of Ban sa round na to. So, round 2 pakinggan natin. Ang ina mo, ang banat mo ang lamya. Kami yung binagyo, pero ikaw yung mukhang nasalanta. Ang ina mo. Tapos, anong pinagsasasabi mo? Masyado kang makapagpanggap. Anong nag-usapan tayo tungkol kay GL? Di tayo nagkakachat. Tangang puta. Ikaw yung mapagpanggap. Gago. Ha, heist. Yo! Sinabihan mong may back. Yo. Sinabihan mong may backer si 30 na 6 at maestro. Talaga ba, iho? Klaro naman, kitang-kita sa video na bawat spit mo ng lines, proud sa'yo si John Leo. Napanood ng lahat na every fourth bar mo para siyang kinikilig. At pag si 30 na mag-spit, parang walang naririnig. Oh, kulawin niyo, tignan nyo sa, mutos, putang ina nyo. Yo, wag mo nang itanggi pa. Ikay papit na John Leo na may malaking mata at bibig. Ikay parang si Elmo. Tangina,
Kaya ang lakas ng loob mangupal. Nasa likod niya palagi master niya. Sa bagay ka lang magdididikit sa Leo. Kasi nga, cancer ka. Okay. Ano, Temeroy? Cancer ka, tapos may problema to sa mga nagwo-wordplay mongoloid. Kasi para sa kanya, yun ay stupid. Eh, yun din ginagamit mong style sa kanila. Magnanakaw ng skill parang Rubik. Ang problema lang sa'yo, masyadong mispronounce yung word. May pagka-OA si Gaga. Kung yung motos nagwo-wordplay mongoloid, yung sa'yo, wordplay Bisaya. Kasi para sa wordplay, binigkas na yung Gia na Geyan, yung Nathan na Natan. Tangina, ba't ang hilig mong ma-murder ng ngalan, bro? Bago mo paglaruan pangalan namin, ayusin mo muna yung pangalan mo, putang ina mo, Urbano! Ang pangit ng pangalan mo, Kupal. Teka, Urbano, dapat pangalan mo, Rural. Tapos yung last name ni Iho, Ando. Ang pangit ng last name mo, Pacquiao. Si GL, no room for mistakes. Tapos ikaw, may Ando. Nice. Oh, real talk yun kasi pangalan niya yun, yung GL, gawa-gawa. Ano? Last name mo, Ando. Madaya! Ano, recover, no? May bipolar. Madaya! Lalo na't pinaratangan ka ni 30 nagnakaw ng line, Brad. Pero baka di naman talaga nakaw yun. Baka inspired lang, parang tambay ka. Okay. Tapos, sinungaling ka pa. Nung sinabi mong Nad versus Pen, may list Jude ng gubat. The truth hurts and you're a liar, kaya lines mo di nag-iiwan ng sugat. Kumbaga boxing to, puro ka lang feint. Di totoong suntok, pinapakawalan mo sa kaaway habang ako. Totoo, sa bawat punches, kaya tong puro feint, mawawala ng malay. Tangina mo, siguro di ka subscriber ng Flip Top, no? Tangina boss, ang lala nun. May tampo kasi sa'yo to. Special pick daw siya, tapos di pinag-ahon. Ah, kawawa. Kawawa. Di pa nakadayo sa Luzon tong si Pangit. Ayaw ka kasing i-book ng flight at hotel ni boss, baka makasira ka ng gamit. Magkakaroon na ng L, tong Bisaya na mahinang nilalang pangalan ng kalaban ko ban sa Flip Top, reincarnation ni Badang. Gawain nito, manggamit ng tao, manggaya, magsinungaling, magnakaw, yan ang iyong trip, you're a piece of shit. Tamang sa 7 deadly sins, si Ban ay sin of greed. Time Eroy. Si Ban ay okay, galing. 7 Deadly Sin yung anime na 7 Deadly Sin. Actually, sinusubaybayan ko yun dati pero simula nung nahabol ko yung updated episode dati. Siguro ano yun, before pandemic ata. Di ko na napanood kasi netong ano eh. So after nun, hindi ko na nasubaybayan kasi nagsulputan yung mga bagong anime. So hindi ko na masyado na ano. Pero ayun. Yun, yung 7 Deadly Sin, Ban, Greed, ayos yun, naintindihan ko yun. Tapos ito mas kalat na yung atake ni Cancer dito, unlike sa round 1 na umikot sa isang anggulo. So, naging colorful na yung mga atake ni Cancer. So, iba't ibang, hindi na natin alam kung saan manggagaling yung mga suntok ni Cancer dito. Kaya para sa akin, mas okay na ganito yung sulat niya, ganito yung atake niya kay Ban. So, feeling ko mas creative, mas effective yung ginawa ni Cancer sa round 2 compare sa round 1. So, di amak na mas malakas to at mas nagustuhan ko to. So, yun, round 2, pakinggan natin kay Ban. Yo! Nagnakaw daw ako ng linya. Tol, wala. Yung sabi ko kay MP3, intro ko sa kanya ha. Explain ko lang ha. Sabi ko kay MP3, una sa lahat, walang gay jokes. Kasi isa kang real gay. Diba? Yan yung intro ko sa kanya eh. Tapos intro mo din sa kanya nung laban nyo, sabi mo sa kanya, una sa lahat, walang joke tungkol sa bakla kasi totoo ka namang bakla. Oh,
Kaya ta, nangawat ko niya. Buangay. Nangawat ko niya, bay. Tangina mo, ang pangit mo. Tsaka ang iyong kakampi. Hindi ako pinag-ahon, gago. Ako yung tumanggi. Screenshot, oh. Ano yung mga tira? Buanga ka, grabe ako ang gol. Wala ko ni adto ahon kay December halin kay among apple. Hindi ko naintindihan, tangina sayang. Pero nagustuhan ko yung hindi siya pinag-aon, pero siya naman daw yung tumanggi. Okay yun, pero yung itong next na linya, hindi natin naintindihan yun. Feeling ko malakas yun. Buanga ka, grabe ako ang gol. Wala ko ni adto ahon kay December halin kay among apple. Ribat pa gani ba eh? Round to game! Game! Aray. Alam nyo bang, nag-share to ng battle ni Husky at ni Cripley sa Facebook. Tapos yung caption, panoorin nyo. Judge ako dito. Ang kunsya. Judge ka lang pala! Wasak! Ba't nagmo-moment ka, men? Anong gusto mo mangyari? Skip namin yung rounds nila, tas judging mo lang panoorin. Hindi tayo sikat! Ay, di pa. Pero pinanood ko yung link. Click ko yung link. Pinanood ko yung round 1 hanggang round 3. Dikit sana ang laban kaso. Panay-Istanbul lang si Husky. Kahit hindi pa in-announce ni Boss Enigma sino panalo, alam na ng lahat yun ay kay Cripley. Hindi na namin kailangang manood ng judging mo na cringy. Tara, hindi tayo sikat, Kenzer! Hindi tayo sikat, Kenzer! Yan ay aking babala. Di nga nila pinapanood yung battles natin sa YouTube, yung judging pa kaya. Aray! Okay, ang kulit eh. Lipayan nila eh. Lipay kayo nila. Grabe ang tanga! Mo pare ang lala. Parang nagyaya ka ng Jollibee tapos makikitain lang pala. Nag-judge lang sa battle ni Husky at ni Cripley. Nagyayabang na puta. Good item ka ba, kuya? Saan mo nga ba yan nakuha? Kung ako ang judge sa korte, Brad, tas nahuli ka, di mo kailangan na magdusa. Kahit jaywalking lang yung kaso mo, kamatayan ang parusa! Gago. Ang bigat naman ng parusa na yun. Alam mo kung bakit? Wala. Gusto ko lang matsugi ka agad. Tipong kalagitnaan ng round mo dyan, biglang kunin ka ni God. Tayo na, million views yun ang higma. Tapos may magsasabi sa Facebook na post, flip the proper na si Cancer. Namatay sa kalagitnaan ng round niya. Gago. Rookie na si Van, wala pa ring talo. Tunghayan an buwala. Automatic million views tayong dalawa. Ayaw mo nun! Sikat ka na, patay ka pa! Ina, wasak sa round 2 ah. Ayaw mo!
Yan ang gusto ko. Mamaya, pag bumabanat siya, magdasal tayo, sana magkatotoo! Dapat ka lang mamatay, tol! Isa kang huwad na contender. Gusto mo direkta, ulol. Yung mukha mo ay aged well, tapos yung height mo pang kinder. Pwede ka na mag-rest, Ken, habang buhay na sleep well. Pinatay ko na yung cancer. Sino kaya yung next, sir? Oop! Rest, Ken? Next, sir? Cancer? Nabubuisit na si Gago. Huwag na natin pilitin, balik na rin yung cancer. Cringy na masyado. Ay! Ay! Di ba malakas ka magbiro? Yan, napili mo na palabas. Pero pagdating sa bars, tiklop kay MP. Kasi walang liriko na marahas. MP3 at 3D, tinalo ko. Tapos dito ka mag-aangas. Iba yung malakas lang magbiro sa isang palabirong malakas. Yeah! Time. Pang ina body bag. Hindi naman body bag sa mga punto, no? Hindi naman, no? Naging body bag lang sa overall performance kasi nangengkoy si Van eh, 'di ba? Kinengkoy niya si Cancer at doon pa lang kitang-kita mo na yung naging difference ng dalawa. Si Cancer kasi medyo seryoso yung mga atake niya doon, 'di ba? Sabi ko nga mas naging malakas yung atake ni Cancer kasi mas maraming mga angle at references na yung ginamit niya compare sa round 1 kanina. Pero sa round 2 ni Van, yung pangingengkoy eh, 'di ba? Ang ganda ng napili niyang angulo, yung nag-share nga daw ng battle sa Facebook si Cancer ng Creeply Husky. Panoorin niyo daw, judge daw siya doon. Parang parang nakita ko kasi yun eh. Kasi friend ko si Cancer. So parang nakita ko yun. So yun, sobrang ganda lang kung paano niya ginawa ng paano naging creative si Van dun sa angulo na yun. Tapos ayun, hindi tayo sikat, tapos may mga scenarios pa siya na binanggit. So dun pa lang no, kitang-kita natin na yung kaibahan o yung lawak ng sulat ni Van. Sobrang classic lang kung paano niya ginawa ng ng mga scenery, 'di ba? So yun. Malinaw para sa akin kay Van yung round 2, layo nun. Sabi ko nga sa inyo, in terms of mga pangingengkoy, pang-uulol, pangungupal, na bodybag ni Van si Cancer doon, 'di ba? So yun, tingnan natin sa round 3 kung anong atake yung gagawin ni Van kasi iba-iba yung pinapakita niya dito. So round 1 iba, round 2 iba rin. So sa round 3 let's predict na iba rin, no? So yun, Cancer naman mas lumakas yung round 2 niya compare sa round 1, pero I think hindi pa rin siya umabot dun sa performance na binigay ni Van para sa atin eh. So yun, round 1, yung round 2, malinaw yun na 10-7 yun para sa akin. Round 1, 9-7. So, 19-14. Round 3, tignan natin. Tangina, halatang sinungaling tong nagbibigay ng tips. Kung totoo yung sinasabi mo, ba't nanginginig ang yung lips? Tangina, mukha kang palaboy. Yung tinitendang puta. Tangina mo, mukha kang palaboy. Yung binibenta mong apple para sa ex mong baboy. Pasok pa din. Yo! Sabi niya kay MP3, sa ngalan ng mga ama, ikaw ang Becky sa list. Becky. Nakapagtataka ka pare. Kung si Shea may listahan ng mga lalaki, ikaw may listahan ng mga daddy. Tas sumunod na line niya doon. Mas magaling na bakla si Sir Deo. Yan kanyang mensaheng na-relay. Putang ina, pinagkukumpara mo mga bakla. Ano ka? Judge ng Miss Gay? Nice. Ayos. Tapos sabi niya pa kay MP, kung ako yung asawa mo, papalitan kita, lo.
Grabe! Ba't naman sumagi sa isip mo maging asawa ng lalaki? Crazy motherfucker! Tapos nung laban nyo ni Nathan, nag-reference ka ng Jujutsu Kaisen na may punchline na kadiri. Siya daw si Sukuna. At kung gustong lumakas ni Nathan, kainin ang kanyang daliri. Yak. So gay. Ipapakain mo daliri mo sa kanya. Ano kayo ha? Magfo-foreplay? Pero kahit ganyan kahit ganyan ka magsulat, alam kong di ka bakla. Bagay lang sa iyong apelyidong Ando kasi marami kang galaw na palpak. Putang Okay. ina mo, di ikaw yung pinaka sa dibisyon natin. Kahit palaging panalo sa digmaan, yan ay purong katotohanan. Di kita sinisiraan. Kahit na mismo si Enigma sa iyo nahihinaan kasi di kanya pinapalabas ng gubat na parang pinaglaruan ng tikbalang. At ba't di kanya pinagdos-por-dos, ha? Alam ko na yung answer. Di kanya pinagdos-por-dos kasi wala ka ng partner. Baka sabihin nyo na inulit ko yung hiwalayan angle sa nabuo ko na bara. Putang ina nyo, sinadya ko lang mag-recall para mag-recharge ng mana. Kaya ngayong last 12 bars, I'll redeem myself sa mga kapalpakan ko ng belta. At pasensya, kung di ko na-translate in English, mga pinagsasabi ni Mimak. Yo, tang ina, dahil doon, marami nang nagda-doubt marami nang nagda-doubt sa English ko, and to prove doubters wrong, Mimak, pakiabot yung headset ko. Gago. Call center. Tingnan mo, Yo, mic check. Can you hear me okay, guys? Am I audible? Now that I'm wearing this, I'm leveling up my English. I know that your heart's broken, Mr. Ando, and I will not let it slide. Wait, did you eat dried fish? Because you're dying inside. Dying inside. Dying inside, That's gago. why you're consuming too much alcohol, Mr. Ando, to temporarily forget. And you're also smoking shabu more often to keep reminiscing how you to met. I'm doing this to make things interesting, to make up with your boring speech. She left you because your dick size is like Queen's Gambit. 4 inches! Time! Put me on your do not call list, bitch! Okay, proceed na tayo kay Ban dito. So, mamaya na siguro yung explanation sa round 3 ni Cancer, pero I think yung English na bars ni Cancer, for me hindi na siya ganun ka necessary, 'di ba? So I think kung nag-focus na lang si Cancer sa mga Tagalog, mas okay pa siguro. No, hindi ko naman sinasabi na ineffective 'yon. Okay pa rin naman 'yon. Okay na atake 'yon. Parang series or sequel dun sa na 2x2 nila ni Mimak against sa Casper Espero. 'Di ba? Kasi may part doon na na dapat i-Englishin ata ni Cancer, pero hindi, 'di ba? So, parang sequel na, parang pinatunayan lang niya na kaya ko mag-English dito. Pero I think sa battle na to, not necessary na no? So, yun lang siguro. So, yun, round 3 ni Ban, pakinggan natin. Boy lami. Tangina, dinaan lang sa kulit. Tangina, yung headset mo, hindi naka-choke. Kaya pala yung mga linya, walang connect. Nangaway ba? Ano na ito? Tangina mga banat na ito, grabe ang lampa. Kinukumpara ko daw yung mga bakla, kaya kita kinukumpara sa kanya. Bayot mo ka, wala ka ba?
Round na game. Game. Tayo sige tawa ba? Pansin nyo, kada matatapos siya sa round niya, palagi siya nagsasabi ng, Birat ka, Team Iroy! Birat ka, Team Iroy! Birat ka, Team Iroy! Birat ka, Team Iroy! Paulit-ulit. Hindi naman nila alam anong meaning doon. Kupal, iba ka. Alam mo ba meaning noon, Enigma? Puki ng ina ka. Gogo. Meaning na to'y. Meaning ra. Mga to meaning na to, sir. Puki ng ina ka. Di bang gubat kanyang sulat, kulang talaga. Akala mo mataas yung value ng ender niya. Mura lang pala. Ooh. Ay. Di ba may liga ka sa Leyte? Tas ang pangalan, 053 Battle League. Grabe, kid. Kung ikukumpara mo yan sa Rapolo, mata lang ni John Leo yung Tagilid. Pero joke lang. Di yan pwedeng ihambing. Marami na natulong ang Rapolo sa mga MCs at scene. Pagdayo ka sa Rapolo, bukod sa pera, yung hotel mo, sobrang elegant din. Di kagaya ng liga ni Kenzer na yung hotel, mini canteen, tas ang TF kambing. Gago. Ba't naman ganyan, men? Sa pag-handle ng liga, hindi ka bihasa. Libreng ulam daw mula umaga hanggang gabi. Boom! Utan Bisaya. Putang ina ka! Ang lakas pa mang lait ng itsura, ipangit din naman sa awar, agot. Unano pa? Kaya ekis ka bata, isa kang peking makata. Mas maliit ka pa ata sa titing mahaba. Para mas hype, beat na sandata, nakadepende sa baba. Ang lakas mang lait ng pangit, kamukha mo naman si Benji. Paras. Akala mo Benji Rayala? Di mo ko kagaya, patapon. Di ko idadama yung Rayala na Benji. Paras sa'yo talaga yon. Ay. Magaling daw to bumara. Kaya nasali sa buwelta. Pero sa akin, napahiya ka. Gamit patawa na letra. Kung napansin nyo yung mukha niya, kunwaring lap trip lang si Repa. Ganyan na ganyan din mukha ni Thirdy nung pinapatay siya ng komedya. Ha? Buwang ka? Ang madurog sa komedya ay hindi niya padanas. Pagkat ang komedya ay baraha at natatangi niyang alas. Sinabayan ko tong uugin, pinatikim ng marahas. Kayang-kaya kitang durugin kung saan ka pinakamalakas. Nga? Bagay lang. Unsa ito pinakamalakas. Hanggang delivery ka lang. Mabilisan ang sampa. Walang preno, madalian lang sa linya, alams na. Mabilis siya mag-deliver ng mga mahihinang sulat niya. Habang ako, bagal takbo kasi mabibigat yung karga. Ooh. Nasangit sa bungot. Di ba panay-waray ka sa ender? Welcome sa gubat, Dodong. Bilang gante, ako'y magbibisaya. Sa aking sukdulang tugon. Kinsay ganahan mo tanawan ni Kenzer. O guunsay tubong. Kay kung wanay mo tanawan ng taga Leyte, ako ng Tacloban. Lubong. Patay ito ka ba eh? Time na ka ba eh? Left up, gubat. Ang daming mga Bisaya lines na hindi natin naintindihan, pero sa mga naintindihan nating Tagalog lines, I think lamang na lamang si Ban, no? References, angles,
jokes, no? I agree with his line na kaya katang durugin sa pinakamalakas mo, no? Kasi all 3 rounds naging ganun yung atake ni Ban na more on comedy. Pero sobrang effective nun at para sa akin mas effective pa yung mga comedy ni Ban compare sa mga comedy ni Cancer. And sa round 3 ni Cancer, sabi ko nga hindi na necessary yung yung English na bars 'di ba? So ayun, sa content, sa battle, sa pagiging battle mode or pagiging battle wise, no? I think lamang na lamang dito si Ban. So hindi na para i-explain pa ng maayos to. So I think lahat naman siguro mag-agree. I don't know kung sino yung panalo kasi hindi ko pa napapanood to at hindi ko na maalala kung sino yung naka-cross out sa poster. Pero I'll go with Ban sa battle na to. All 3 rounds, no? All 3 rounds. And pinakamalakas na Ban yung round 2. And round 3 siguro bigyan natin ito ng 9-10-9 na score. So, that's 28 points for Ban. Kay Cancer naman, 7-7. Tapos, 7-7. No? Hindi, 7-8-7. 7-8-7 ang i-score ko dito. So, 15-22. So, that's 28-22 in favor of Ban all 3 rounds. So, mali ako nang bigay sa round 2 na score kanina. Sabi ko, 10-7. So, 10-8 pala yun. So, sorry. So, 7-8-7, that's 22 points versus 28 ni Cancer. So, yun, hindi ko na masyadong papahabain pa. I'll go with the Ban sa battle na to. Kita nyo naman siguro yung naging tapatan at yung mga haymakers ni Ban na para sa akin, kahit na ilan lang yung mga haymakers ni Ban dito, sa pool si Cancer doon. And kay Cancer naman, medyo nakulangan ako sa round 1. Sa round 2 okay yon, pero sa round 3 medyo nabitin din ako doon. So yun, Ban all 3 rounds. 14, Ban vs. Cancer. Shoutout sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 4-1. Magigay para kay Ban. 4-1. Okay, so let's see. Bias. Yo, shoutouts, Clutch and Mitch perfume. Di na lang pala sana ako nanood. Bugbog. Ako yung bugbog eh. Pero binoto ko si Ban, malakas naman sila parehas, pero para sa akin mas bawat bitaw ni Cancer parang natatabunan talaga ni Ban eh. So binoto ko all 3 rounds Ban. All 3 rounds. Binoto ko si Ban, para sa akin mas natripan ko yung mga hinanda niya. Tsaka siguro naka-apekto din yung siya yung huling bumanat. So yun talaga. So Ban. Para sa akin, dapat tabla. Pero ako lang yata yung bumoto kay Cancer. Baga pareha silang nag-super saiyan. Pero sa panlasa ko, sa taste ko personally, mas gusto ko yung kay Cancer. Kasi parang tuloy-tuloy, walang dry na moments. Tsaka mas gusto ko yung presence niya. Pero parehas malakas. Ayun, Cancer. Yo, Castillo. Grabe, napaka-classic ng laban. Talagang solid pareho. Pero yung boto ko Ban, nasasapawan kasi yung maganda ng grabe yung paghahanda din ni Cancer. Kaso pag bumaba na talaga si Ban, talagang nasasapawan niya yung komedya. Tama. Doon sila naglaban sa komedya. Kaya yun, 3-0 para kay Ban. Briefly, binoto ko si Ban. Kung i-judge mo siya overall, lumalamang si Ban sa performance, tapos sa rebat, solid sila pareho. Si Cancer naman, solid din yung mga rebat niya, yung mga angles niya. Problema siguro, medyo nagkaroon siya ng mga stutter, kaya ganun yung nangyari. Pero shoutout kay Cancer kasi shinare niya yung laban namin, tapos judge niya. Gago. So ayun guys, no, malinaw na yung lahat halos na bumoto kay Ban dito is all 3 rounds, no. Si Zendlock lang yung parang naiba yung panlasa niya. Pero ayun 'di ba? Hindi na nga natin masyadong na panood na kung paano bin-breakdown ng mga judges kasi para sa akin or para sa amin is klaro naman na lamang si Ban sa lyricismo dito. So yun. At
kay Kenser alam ko babawi to sa mga susunod na battle. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, and I think ang re-review natin next is yung battle ni Castillo at ni Chris Ace. So, looking forward din ako sa battle na yun kasi si Chris Ace ang pagbabalik sa sa flip top 'di ba? Ang tagal niyang nawala, at yung mga battle ni Chris Ace na nire-review natin is nasa Motus. Kaya excited din ako sa battle na to. Ayun, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.